Ito ang napaka-astig na adventure scooter ng Bristol. Pwede mo itong dalhin kahit saan, mapa-on-road o off-road, kahit anong uri ng kalsada, kayang-kaya ng motor na to. Ito ang Bristol Maxi 400. Ang makina nito ay 377cc, dual overhead cam, liquid cooled, 4-stroke, 8 valves. Ang bore and stroke ay 85mm by 66.5mm at ito ay fully automatic. Program fuel injected na din ang motor nito. Ang maximum power nito ay 21.7 kW at 7,500 RPM with a maximum torque of 33.5 Nm at 5,500 RPM. At kahit ito ay maxi scooter, matipid pa rin ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng 25 km per liter. Ang fuel capacity naman nito ay 17.4 liters. Napakalaki ng kanyang fuel capacity kaya matagal bago ka maubusan ng gasolina. Napakalakas ng arangkada ng motor na to kaya hindi ka talaga mabibitin kung ikaw ay mag-overtake o kaya sa mga paahon, kayang-kaya ng motor na to. At ang maganda sa motor na to, napakagaan lang nitong dalhin. Kahit na medyo mabigat ito na may timbang na 208 kilos, para ka lang nagdadrive ng NMAX dahil napakadaling imaniobra. Kaya hindi ka rin mahihirapang isingit-singit ang motor na ito. Isa pa sa maganda dito, malalapad ang kanyang mga gulong kaya naman nakakadagdag din sa ganda ng handling nito. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 120 by 70 by 14. Sa likod naman ay 150 by 70 by 13. At kahit na ito ay naka-spoke wheels, naka-tubeless na ang mga gulong nito. Kaya kahit matusok yan, hindi yan basta-basta sisingaw. Then pagdating sa kanyang suspension, naka-telescopic fork ito dito sa harapan at meron pa itong boot. Kaya kahit idaan mo ito sa putikan, hindi lulusot ang mga micro debris o mga putik-putik sa kanyang suspension. Sa likod naman nito ay naka-dual shock at meron pa itong sub-tank. Kaya naman magandang uri ng suspension ang ginamit dito. At ang maganda pa dito, meron na itong safety features na anti-lock braking system. Harap at likod nito naka-ABS na. Kaya kahit mapiga mo ng malakas ang kanyang preno, smooth pa rin ang magiging tigil mo. Malaking tulong yan lalong-lalo na sa mga emergency scenario. Then bukod pa doon, meron pa itong TCS o traction control system na nadidetect nito kapag hindi nagpapantay ang ikot ng gulong. Kapag ka na-detect nito na hindi napantay ang ikot ng gulong dahil sa madulas sa kalsada, lilimitahan na nito ang patakbo mo. At pagdating sa forma nito, talagang napaka-premium, very futuristic at napakaganda talaga. Wala ka nang kailangan baguhin pa sa motor na to dahil sa stock na disenyo pa lang nito, talagang maipagmamalaki mo na. Pagdating dito sa kanyang headlight, maliwanag ito at naka-LED projector light na ito kaya kitang-kita mo talaga ang daan, lalong-lalo na sa gabi kahit hindi ka na magpalagay ng MDL, mas maliwanag ng ilaw nito. Then meron din itong adjustable windshield na pwede mong pataasan, pwede mong pababaan. At ayan, diba, dito pa lang sa harapang bahagi ng motor na to, talagang napaka-forma na. Aggressive yung kanyang design, maganda yung combination ng kanyang windshield tapos dito sa disenyo ng kanyang headlight at sa DRL na to o daytime running light. Then yung kanyang mga turn signal lights ay nakalawit dito sa gilid. Kaya kitang-kita rin kapag tayo ay magsi-signal lights. Pagdating naman sa meter panel nito, naka-TFT display kaya madali mong maiintindihan ang kanyang mga indicator at kumpleto ang kanyang mga indicator. Makikita mo lahat. Meron na rin itong built-in camera, harap at likod. Kaya kung sakaling masangkot ka sa aksidente, mabibidyohan mo. And very convenient dahil meron itong mga bulsa dito sa harapan. Hindi ito basta-basta nabubuksan dahil kailangan mo siyang pihitin para ma-unlock. At ayan, malalim ang kanyang bulsa. Kaya safe na safe ang ilalagay mo dito. Dito sa kabila, meron din itong bulsa. Tapos meron na rin itong built-in charging port kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo. Type-C ready na rin yan kaya cable na lang ang kailangan mo kung mag-charge ka ng phone mo. Then ito ay nakakeyless na din. Ito yung kanyang remote. Para lang itong remote ng sasakyan, di ba? Meron pa itong answer box system at meron itong anti-theft alarm. Pagdating naman dito sa kanyang taillight, naka-LED na rin. Then very futuristic din yung kanyang design. Parang pa-V itong disenyo ng kanyang taillight. Yung kanyang mga turn signal lights ay nakahiwalay ito, naka-LED na rin at meron itong built-in hazard lights. Then ang maganda sa kanya kapag kaganyan na naka-signal lights ka o naka-hazard lights, tumutunog ito parang sasakyan. Kaya mas madali mong malalaman na nakabukas ang iyong turn signal lights. Then top box ready na, hindi mo na kailangan maglagay ng bracket kung maglalagay ka ng top box. Maganda rin yung disenyo ng kanyang bracket, 'di ba? Bagay na bagay sa kanyang forma. At ang maganda sa kanya, malapad ang kanyang upuan kaya talagang relax na relax ka sa mahabang biyahe. Napakalambot din ang kanyang upuan kaya komportable ito sa puwet. Meron pa itong back support kaya hindi ka mangangalay sa mahabang biyahe. Meron pa itong back support kaya talagang relax na relax ka. Ganun din yung angkas mo, relax na relax kayo dito sa mahabang biyahe. Kung maglo-long ride kayo, then matutuwid-tuwid mo pa ang paa mo dahil naka-extended footrest ito. Then kapag mamasdan natin siya, parang napakalaki niyang tingnan. Pero ang totoo, mababa lang ang seat height nito, 730mm lang. Kaya kahit 5 flat, kayang-kaya ang motor na to dahil napakababa lang ng kanyang seat height. Then mataas ang kanyang ground clearance, 170mm. Kaya kahit mapadaan ka sa mga malulubak, sa mga bato-bato, hindi sasayad ang
motor na ito. Then sa ilalim ng upuan nito, meron itong storage, kaya meron kang paglalagyan ng gamit. Meron na rin itong built-in na ilaw dito, kaya makikita mo ang laman ng yung U-box, lalong-lalo na kapag kagabi na. Pero mababaw lang ang kanyang U-box, kaya kung maglalagay ka ng helmet dito, hindi mo masasarado ang upuan. Anyway, ang height ko nga pala ay 5'9", kaya kung magkasing tangkad tayo, hindi ka mahihirapan sa motor na to syempre. Kagaya ng sabi ko kanina, kahit mga 5 flat, kayang-kaya ang motor na to dahil napakababa lang talaga nito. Malaki lang talaga siyang tingnan pero napakagaan dalhin ng motor na to, maganda ang handling at mabilis ang arangkada. Pagdating naman sa presyo nito, ang kanyang SRP ay 368,000 pesos. Available yan dito sa Bristol Motorcycles Naga City branch. Ay kung nandito ka lang sa Naga or malapit ka dito at naghahanap ka ng Bristol Motorcycles, nag-iisa lang naman ang Bristol dito kaya hindi ka mahihirap. At ayun, diba? Ito ang Maxi 400 ng Bristol. Napaka-pogi ng forma. Talagang perfect na perfect to pang adventure. Wala ka nang babaguhin dito. Talaga sasakyan mo na lang. At ang maganda sa kanya, matipid pa rin siya sa gasolina. Nandun yung comfort at mga convenient features. Kaya relax na relax ka. Tapos meron pa siya mga safety features. Kaya mas panatag ka sa mahabang biyahe. Kaya okay na okay din talagang bumili nito. Lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa adventure. Ikaw, ano masasabi mo dito sa Bristol Maxi 400? I-comment mo na lang sa babang yung opinion. At kung nagustuhan mo naman ng video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless. May ganito kaastig pala na 160cc na adventure scooter dito sa Pilipinas. Wow. Ito ang Bristol ADX 160. Ang makina nito ay 155cc, 4-stroke single cylinder, 4 valves, liquid cooled, program fuel injected at ito ay fully automatic. Ang maximum power nito ay 12 kilowatts at 8,500 RPM with a maximum torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Kaya naman hindi ka mabibitan sa performance ang motor na to, lalong-lalo na sa arangkada. At dahil ito ay adventure scooter, perfect ride for both on and off-road na ito. Ang mga gulong nito ay naka-dual sports na, kaya ready na talagang isabak sa mga bato-batong kalsada. Ang sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 110 by 80 by 14, sa likod naman ay 130 by 70 by 13. Pagdating sa suspension nito, naka-upside down front suspension at matataba ito. Sa likod naman ay naka-dual shock at meron pa itong subtank. Meron na rin itong mga safety features dahil equipped na ito ng anti-lock braking system sa harapan at sa likuran. Meron pa itong TCS o traction control system. At maliliwanag ang mga ilaw nito dahil naka-LED at naka-projector lang pa ang kanyang headlight. Kaya kitang-kita mo talaga ang daan lalong-lalo na sa gabi. Meron pa itong adjustable windshield na bukod sa nakakadagdag forma, dagdag comfort na rin sa rider. Naka-TFT display na ang kanyang meter panel at pwede ka pa dito mag-screen mirroring. Mababa lang din ang seat height nito dahil 780mm lang kaya perfect na perfect sa mga average height. Naka-top box ready na din ito kaya hindi mo na kailangan bumili ng bracket. Pagdating naman sa presyo, ang kanyang SRP ay 178,800 pesos. Pero kung cash mo itong bibilihin, magiging 158,800 pesos na lang.